What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa kwento natin ngayon, may isang kakaibang pangyayari. Bigla na lamang may mga kagubatang umusbong sa magdamag, tinakpa ng mga lungsod at tumubo pa sa loob ng mga bahay ng mga tao. Ano kaya ang sanhi ng kakaibang penomenong ito? Iyan mismo ang ating sabay-sabay na tutuklasin. Bago tayo pumasok sa mismong kwento, narito muna ang isang maikling pagbabalik-tanaw para sa mga hindi pamilyar sa palabas. Sinusundan ng Doctor Who ang mga pakikipagsapalanan ng doktor, isang alien na kamukha ng tao. Naglalakbay siya sa oras at kalawakan sakay ng isang makinang tinatawag na TARDIS na mula sa labas ay mukhang isang lumang pulis na telephone box. Ngunit huwag magpalinlang, kayang dalhin ng makinang ito ang sinuman saan mang panig ng universo sa kahit anong panahon. Kaya nagsisimula ang kwento ngayon sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang time-traveling na sasakyang pangkalawakan ng doktor, ang TARDIS, ay biglang lumapag sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Kakaiba ito dahil ang pakay ng doktor ay London. Habang sinusubukan niyang unawain ang nangyari, may biglang lumitaw na isang batang babae. Halatang ligaw at naglalakad sa pagitan ng mga puno. Natagpuan niya ang TARDIS at kumatok sa pinto nito. Sumagot ang doktor at humingi ng tulong ang bata. Sinasabing siya ay naligaw. Sa una, binaliwala siya ng doktor at sinabihang magtungo sa ibang direksyon. Ngunit bigla siyang huminto. Napansin ang isang kakaiba. Ang buong paligid ay napapaligiran ng mga puno. Dahil sa kuryosidad, muli niyang binuksan ang pinto. Laking gulat niya. Dapat sana'y isang mataong kalsada sa lungsod ito, hindi isang kagubatan. Ang bata, nakitang-kitang takot na, ay iginiit na may sumusunod sa kanya at nakiusap na papasukin siya. Dahil naramdaman ng doktor ang bigat ng sitwasyon, pinapasok niya ang bata. Sa loob ng TARDIS na nagsisilbing laboratorio at tahanan ng doktor, nagsimulang magpaliwanag ang bata. Sinabi niyang bago siya naligaw, akala niya ay naririnig niya ang boses ng kanyang guro si Miss Clara na sinasabing hanapin ang doktor. Ngunit inamin niyang maaaring guni-guni lamang iyon. Narito ang mahalagang detalye. Si Miss Clara ay hindi lamang kanyang guro. Siya rin ang pinagkakatiwalaang kasama ng doktor. At kapag hindi siya tumutulong sa mga pakikipagsapalanan ng doktor, nagtuturo ng full-time sa paaralan. Sinubukan ng doktor na alamin kung ano ang naging problema sa TARDIS. Ayon sa kanya, dapat sanay sa London ito lumapag. Paulit-ulit niyang inilagay ang koordinado. Mulit sa bawat pagsubok, iginiit ng TARDIS na nasa tamang destinasyon na sila, London. Inis na ang doktor at inakala niyang may sira ang TARDIS. Ngunit kalmadong sinabi ng bata na tama ang makina. Nasa London nga raw sila. Inilabas niya ang doktor at itinuro ang isang karatalas, Mahatma Gandhi Road. Namangha ang doktor. Tunay ngang London ito, ngunit sa halip na mga gusali at konkreto, puro mga puno ang makikita. Isang buong kagubatan ang sumakop sa lungsod, at hindi lamang dito nagtatapos ang lahat. Sa buong mundo, nilamon din ng bigla ang pag-usbong ng mga malalaking kagubatan ang mga lungsod. Tumutubo ang mga puno sa mga gusali, bumubutas sa mga kalsada at gumagapang ang mga baging sa mga sasakyan at traffic lights. Sa magdamag, naging isang luntiang kagubatan ang buong mundo. Kumalat ang takot, puno ng balita ang media. Walang makapagpaliwanag kung paano, bakit at kailan ito nangyari. Nataranta ang mga sayentipiko, nagkukumahog ang mga pamahalaan. At alam ng doktor na may mas malaking puwersang kumikilos. Panahon na alamin kung ano iyon. Sa ibang bahagi ng lungsod, makikita natin ang isang grupo ng mga estudyante na nag-overnight trip sa museum, kasama ang dalawang guro, sina Clara at ang nobyo niyang si Danny. Kabilang sa mga bata si Mav, ang batang nahiwalay sa grupo at siyang nakatagpo sa doktor sa kagubatan.
Kinabukasan, umalis sina Clara, Danny at ang mga bata mula sa museum para umuwi. Ngulit paglabas pa lamang nila, laking gulat nila. Napalibutan na ng napakalalaking kagubatan ang buong lungsod sa loob lamang ng isang gabi. Sa sandaling iyon, tinawagan ng doktor si Clara at sinabi na si Mav, isa sa mga estudyante niya, ay kasama niya. Manawalan hindi man lang alam ni Clara na nawawala si Mav. Sinabi ng doktor na nakaparada ang TARDIS sa Mahatma Gandhi Road at hiniling sa kanila na puntahan iyon upang sunduin si Mav. Kaya nagsimulang maglakad sina Clara, Danny at ang mga bata sa gitna lang kagubatan patungo sa doktor. Samantala, lumabas ang doktor ng TARDIS kasama si Mav at sinimulang iskan ang paligid. Napansin niyang lubhang kakaliba ang biglaang paglago ng kagubatan, kaya siniwela niya ang hangin para sa anumang kakaibang signal o kakaibang aktibidad. Inakala niyang maaaring nagkakausap ang mga puno sa kung anong mani, ngulit wala siyang makitang anumang senyales ng komunikasyon. Habang naglalakad sina Clara at ang iba sa kagubatan, halatang nasasabik siya. Para sa kanya, isa itong bagong pakikipagsapalanan. Ngunit si Danny ay nag-aalala. Nakatuon siya sa kaligtasan ng mga bata. Hinaharangan ng mga puno ang lahat ng kalsada at mahirap maghanap ng klarong daan. Nag-aalala din siya na baka may mga mababangis na hayop na nagtatago sa kagubatan. Sa wakas, nakarating sila kay doktor at nagkita sa labas ng TARDIS. Ibinahagi ng doktor ang kanyang teorya. Naniniwala siyang magkaugnay ang mga puno at nagtutulungan sila sa isa't isa. Naisip niya kung may ganito na bang nangyari noon sa kasaysayan. Baka may nagtanim ng mga espesyal na binhi daan-daan na ang nakalipas at dahil sa pagbabago sa panahon, bigla na lamang silang sabay-sabay na tumubo. Para magawa ang ganito kalaking pangyayari, kailangang may komunikasyon ang mga puno sa isa't isa. Muli niyang tinubukang masagap ang naturang komunikasyon, umaasang matutulungan siyang maunawaan ang tunay na nangyayari. Pumasok ang lahat sa TARDIS, mulit sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin na si Mav ay nahiminting lumabas sa kagubatan at tumakbo palayo sa kagubatan. Sa loob ng TARDIS, sinimulang mag-scan ng doktor ang buong universo para sa anumang kakaibang signal. Kumbinsido siyang hindi likas na pangyayari ang nangyayari sa Earth. Naniniwala siyang may tao o nilalang na nasa likod nito at sinusubukan niyang alamin kung sino. Habang nagpapatuloy ang kanyang paghahanap, sinuri niya ang araw at napansin ang kakaibang aktibidad, tulad ng solar flares na maaaring may kaugnayan sa biglaang paglitaw ng kagubatan. Pagkatapos, nakita niya ang ilang notebook ng mga estudyante sa loob ng TARDIS. Takdang aralin ito at lahat ay pagmamay-ari ni Mav. Dahil sa kuryosidad, tinignan niya ito at nakita ang mga guhit na ginawa ni Mav. Sa isang larawan, iginuhit niya ang mga puno at kagubatan. Sa isa pa, may mga sinag na nagmumula sa araw. Naging kahina-hinasusa ito para sa doktor. Napagtanto niyang maaaring alam na ni Mav ang tungkol sa pangyayaring ito bago pa man ito nangyari. Marahil hindi lamang imahinasyon ang mga guhit na iyon, baka babala ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Clara na dumaraan si Mav sa isang mabigat na karanasan. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Annabelle ay nawawala na ng 6 na buwan at mula noon ay labis na itong naapektuhan. Madalas niyang sinasabing may naririnig siyang kakaibang boses o tunog sa kanyang isipan at iyon ang nagbigay inspirasyon sa kanyang mga guhit. Dahil dito, naisip ng doktor na may kakaibang kakayahan si Mav. Isang kakayahang nagbibigay daan sa kanya na masagap ng mga signal o dalas na hindi kayang marinig ng karamiwang tao. Naniniwala siyang konektado si Mav sa puwersang sanhi ng biglaang paglago ng kagubatan at marahil siya pa ang magturo sa kanila sa pinagmumulan ng lahat. Kaya pinagdesisyonan ng doktor at Clara na hanapin si Mav. Ngunit habang nagsisimula ang kanilang paghahanap, lalong nagiging mapanganib ang kagubatan. Nagsisimulang malaglag ang mga malalaking puno at sanga sa paligid nila, tila bang sinusubukan nilang pigilan na makarating kay Mav. Samantala, kinausap ni Danny ang ina ni Mav at ipinaalam na nawawala si Mav. Nabahala at labis na nag-alala, agad siyang nagtungo sa kagubatan upang hanapin si Mav.
Sa loob niyang kagubatan, sinusubukan niyang tuntunin si Mav gamit ang signal ng kanyang telepono at ang kanyang mga advanced na kagamitan. Ngulit nang narating niya ang lokasyon, natagpuan lamang niya ang telepono na nakahandos sa lupa. Wala si Mav. Makikita naman si Mav na tumatakbo sa kagubatan sa isang kakaiba at nagmamadaling paraan. Nag-iiwan siya ng mga maliliit na bagay bilang mga palatandaan marahil upang may makasunod sa kanyang dinaanan. Sa isang punto, nahulog niya ang kanyang baunan at biglang nag-iba ng direksyon pagkatapos niyang makita ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng protective suits. Dahil sa takot, mabilis siyang tumakbo palayo sa kagubatan. Habang nagpapatuloy sa paghahanap sina Doktor at Clara, nakasalubungan sila ng parehong grupo. Napag-alaman na sinusubukan nilang sunugin ang ilang bahagi ng kagubatan. Gumamit sila ng flamethrowers, ngunit may kakaibang nangyayari. Kahit pag-aano nila magsikap, ayaw magliyab ng mga puno. Ipiniliwanag ng doktor na sinisip-sip ng mga puno ang oxygen sa paligid, kaya hindi kumakalat ang apoy. Para bang ang mismong kalikasan ang nagtatanggol sa kabubatan. Sinabi ng doktor kay Clara na may napakakaibang nangyayari, isang puwersang sapat na lakas upang guluhin ang natural na balanse ng Earth at ng buong universo. Ipinakita niya kay Clara ang isa sa mga guhit ni Mav mula sa kanyang kwaderno. Ipinapakita dito ang nakakamatay na mga sinag mula sa araw na tumatama sa Earth at sumisira sa lahat. Napagtanto ng doktor na hindi ito basta-bastang guhit lamang. Kahit papaano, nahulaan ni Mav ang isang tunay na sakuna. Sinabi niya kay Clara na kamakailan ay iniskan niya ang araw at nadiskubre ang isang napakalakas na solar flare na tuwirang patungo sa Earth. Sapat ang lakas nito upang puksain ang buong planeta at tatama ito ngayong araw. Napakadelikado ng sitwasyon. Kung walang makakapigil sa solar flare na iyon, maaaring maglaho ang Earth at lahat ng naririto sa loob lamang ng ilang oras. Mas nakakagulat pa ang katotohanang nalaman na ito ni Mav bago pa man mangyari. Tinanong ni Clara ang doktor kung paano iyon posible. Inamin ng doktor na kahit ang kanyang mga high-tech na kagamitan ay walang natukoy na kakaiba noon, ngunit naramdaman na ito ni Mav. Naisip niya na baka kayang unawain ni Mav ang mas malalim na wika ng universo, isang bagay na hindi kayang matukoy ng tao o ng makina. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan muli nila si Mav. Ngunit paglapit pa lamang nila, biglang sumulpot ang isang leyon na handang umatake. Bago pa ito makalapit, dumating si Danny sa tamang oras at tinakot ito gamit ang isang matinding liwanag. Ligtas ang lahat sa ngayon. Ngunit nagsimulang kumilos ng kakaiba si Mav. Nawawala na ang epekto ng kanyang gamot, kaya nagsimula siyang magwagayway ng kamay at gumawa ng mga di pangkaraniwang galaw na para bang may itinutulak siyang isang bagay palayo. Maingat siyang tinanong ng doktor kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Mav na palagi niyang naririnig ang iniisip ng mga tao at kamakailan ay nakarinig siya ng mga boses ng mga misteryosong nilalang na nagsasabi ng paglikha ng kagubatang ito. Ayon sa kanya, sila ang may kagagawan ng biglaang pagtubol ito, bagamat hindi niya alam kung sino o ano sila. Naririnig pa rin niya ang kanilang mga boses at sinusubukan niyang itaboy ang mga ito. Dahil sa kuryosidad, nag-set up ang doktor ng isang maliit na gravitational field paligid ni Mav. At may kamanghamanghang nangyari. Lumitaw sa harap nila ang kumikislap na mga nilalang na tila mga diwata. Maliliit, mahiwagang nilalang na lumulutang sa hangin tulad ng mga kumikintad na ilaw. Mukhang silang mga engkanto. Ngunit napagtanto ng doktor na sila pala ay isang natatanging uri ng sinaunang insekto. Matagal nang naririnig ni Mav ang kanilang mga tinig. Tinanong sila ng doktor kung sino sila at sumagot ang mga nilalang. Kami ang mga sinauna. Narito na kami bago pa dumating ang mga tao at mananatili kami kahit wala na sila. Ibinuyag nila na sila ang lumikha ng kagubatan magdamig. Hindi ito ang unang beses, kundi maraming beses na sa kasaysayan ng Earth. Sinabi nila na tuwing nahaharap sa panganib ang sangkatauhan, maging digmaan man o sakuna, ay bumabangon sila at nagpapalago ng kagubatan upang protektahan ang planeta. Nangyari na ito noon at nangyayari muli ngayon.
Maingat na nakinig ang doktor habang ipinapaliwanag nilang laging nakakalimot ang mga tao. Maging ang napakalaking kagubatang minsang lumipat sa hilaga magdamig ay nabura na sa alaala. Pagkatapos, hinarap ng doktor ang kumikislap na mga nilalang at tinanong, bakit ninyo gustong sirain ang universo? Ngunit kalmado silang sumagot, hindi kami, ang araw. Ito ang lumikha at ang maninira. Sinusunod lamang namin ang likas na kaayusan. Dahil sa kuryosidad, nagtanong muli ang doktor, ikaw ba ang nagpadala kay Mav na hanapin ako? Dapat ko bang pigilan ang parating? Mulit sagot nila, hindi namin siya pinadala. Kusang lumapit ang bata. At bigla nilang sinabi ang di inaasahan, palayain mo kami. Kami ay nasasaktan. Pagkarinig nito, mahahing patayin ng doktor ang field sa paligid nila at bigla na lang naglaho sa hangin ang kumikislap na mga nilalang. Naguguluhan pa rin ang doktor. Hinarap ni Mav at tinanong, sino ang nagsabi sa iyo na puntahan ako? Dapat ko bang pigilan ang mangyayari? Sumagot si Mav na minsan tinanong niya ang kanyang guro, si Miss Clara, kung kanino lalapit kapag may emerhensya. Sinabi niya, kapag may panganib, pumunta ka sa doktor. Kaya hinanap kita. Lalong nabahala ang doktor. Palapit ng palapit ang napakalakas na solar flare at alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Hindi sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Clara na manatiling positibo. Pinaalala niya sa doktor na maraming beses na silang nagpunta sa hinaharap at nandoon pa rin ang Earth. Hindi ito ang wakas, sabi niya. Ngulit hindi ganoon kasigurado ang doktor. Ipinaliwanag niya na ang panahon ay walang nakatakdang landas. Ano man ay maaaring mangyari anytime. Sinabi niyang maaaring ngayong araw na ang katapusan ng timeline ng Earth. Ang biglaang paglitaw ng mga puno, ang mga misteryosong nilalang, ay lahat ito ay palatandaan na may mapangyarihang parating. At sa pagkakataong ito, maaaring wala ng bukas. Biglang bumigat ang damdamin ng lahat. Lahat ay kinakabahan at natatakot sa nalalapit. Tiningnan ng doktor si Clara at sinabi, hindi natin maililigtas ang buong planeta, ngunit maililigtas natin ang ilan. Isasama ko kayo, si Danny at ang mga bata. Ngunit hindi pumayag si Clara. Tinanong niya, ano ang silbi ng pagliligtas ng mga bata kung mawawala rin ang Earth? Wala na ang kanilang mga magulang. Saan mo sila dadalhin? Anong uri ng buhay ang makakamito nila kung wala ang kanilang pamilya? Sinabi niyang mas mabuting manatili ang mga bata sa Earth kung saan may tsansa pa silang maging kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hiniling ng doktor kay Clara at Danny na sumama sa kanya. Ngunit tumanggi si Clara. Hindi iiwan ni Danny ang mga bata at hindi ko rin sila gagawin. Ayoko nang ako ang huling taong mabubuhay. Mananatili ako rito. Habang papalapit ang oras ng pagtama ng nakakamatay na solar flare, naghanda ang lahat sa pinakamasamang mangyari. Lubos na nalungkot ang doktor at naghanda ng umalis. Bago siya lumayo, nagpaalam siya kay Mav. Mabigat ang loob niyang humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya nailigtas ang mundo. Ngulit nakangiti si Mav na natulungan niya siya. Sa unang-unang beses pagkatapos ng matagal na panahon, hindi na niya naririnig ang mga malalakas na boses sa kanyang isipan. Naramdaman niyang kalmado, mapayapa at tunay na masaya. Nagpasalamat siya sa doktor. Pagkatapos, nagpaalaman na sila at nagtungo para makasama muli ang kanilang mga pamilya, iniiwan ng doktor na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Sa loob ng TARDIS, tahimik na naupo ang doktor, malalim ang pag-iisip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang isang kakaibang tanong. Bakit hindi nasusunog ang mga bagong sulpot na puno? Bakit hindi sila tinatablan ng apoy? At doon niya biglang naunawaan ang lahat. Muli niyang tiningnan ang datos tungkol sa solar flare at napagtanto na ang enerhiya nito ay katumbas ng libu-libong atomic bomb. Kung direktang tatama ito sa Earth, ganap na pagkakawasak ang mangyayari. Ngulit, paano kung hindi aksidente ang paglitaw ng mga puno? Biglang naging malinaw ang lahat. Ang mga punong ito na sama-samang tumubo sa buong mundo ay hindi banta, isang pananglang. Hindi inaatake ang Earth, ito ay pinoprotektahan.
Mabilis na tinawag ng doktor pabalik ang mga bata at ang kanilang mga guro papasok sa TARDIS. Pagkapasok nila, masigla niyang ipinaliwanag ang lahat. Sinabi niya na ang mga kumikislap na nilalang, ang mga sinaunang nilalang na naririnig ni Mav ay hindi lamang nililigtas siya, inililigtas nila ang lahat. Nangyari na ito noon. Katotohanan, ilang beses nang naharap ang Earth sa katulad na mga sakuna, gaya ng misteryosong eksplosyon sa Tunguska sa Russia noong 1908 o ang mga kakaibang pangyayari malapit sa Curaçao River sa Brazil. Mga insidenteng maaaring sumira ng balanse ng planeta o tuluyang makasira ng istruktura ng mundo. Nguit nakaligtas ang Earth. Bakit? Dahil bago mangyari ang lahat ng iyon, biglang may tumubo na mga kagubatan tulad ngayon. Sinipsip ng mga punong iyon ng impact, pinrotektahan ang ibabaw ng planeta at napigilan ang pandaigdigang sakuna. Sa paglipas ng panahon, nakalimot ang sangkatauhan, ngunit hindi kailanman nakalimutan ang mga sinaunang nilalang. Ngayong araw, nangyayari muli ito. Hindi katapusan ang napakalakas na solar flare. Ang mga puno ang nagsisilbing armadura ng Earth. Sinisipsip ang oxygen, nagpapakapal ng atmosphere at naglilikha ng likas na pananglang na sapat ang lakas upang saluhin ang buong bagsik ng flare. Napalibutan ng paghamakha, sinabi ng doktor, hindi dumating ang kagubatan para wasakin tayo. Dumating ito para ligtasin tayo. Sa pamamagitan ni Mav, sinubukan ng mga mahiwagang insekto na bigyan sila ng babala. At sa huli, ang kanilang tahimik na pagsisikap ang maaaring nagligtas sa buong planeta. Nang nalaman ng katotohanan, nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit biglang ipinaalam ng mga bata na balak ng pamahalaan ng United States na magwasik ng asido para sirain ang mga kagubatan. Dahil dito, mabilis na inhack ng doktor ang pandaigdigang mobile network. Sumulat ang mga estudyante ng isang mensahen pang-emerhensya At ipinadala ito ni Mav sa buong mundo. Hinihikayat ang mga tao na huwag saktan ang mga puno. Ipinaliwanag niyang narito ang mga kagubatan upang protektahan tayo, hindi upang saktan. Bago tapusin ang mensahe, nagbigay si Mav ng isang taus-pusong pakiusap. Tinawag niya ang nawawala niyang kapatid na si Annabelle at hiniling na sana'y bumalik na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Mav sa TARDIS at mabilis na tumakbo si Mav upang yakapin siya. Nakita ito ng ibang mga bata at naalala ang kanilang mga pamilya, kaya iginiit nilang umuwi na. Inihatid sila ni Danny at Clara pabalik, ngunit hinikayat ni Danny si Clara na manatili muna sa doktor. Alam niyang gaano siya humahanga sa pambihirang pangyayaring ito. Kalaunan, pinanood ng doktor at ni Clara mula sa kalawakan ang pagbangga ng napakalakas na solar flare sa Earth. Ngunit gaya ng inaasahan, sinipsip ng mga puno ang bagsik nito at nailigtas ang planeta. Ilang sandali pa, biglang naglaho ang mga kagubatan, kasing hiwaga ng paglitaw nila. Sinabi ng doktor kay Clara na tulad ng dati, makalilimot din ang sangkatauhan sa himarang ito. Ngunit mananatili ang alaala nito marahil bilang mga alamat o kwentong bayan na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Sa huling tagpo, umuwi si Mav na payapa at masaya. At sa kanyang labis na tuwa, nakita niya ang kanyang kapatid na si Annabelle na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. At doon nagwakas ang kwento, sa isang maganda at nakakaantig na pagtatapos. Kita-kits sa susunod na video. Paalam! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!